Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan, no? Larry Gaton, may matinding pasabog. Ibinunyag na ang masamang plano ni VP Sara. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, grabe. Meron pong matinding pasabog. Itong si Larry Gadon, mga babayan, at isiniwalat po niya, no? Dito po sa kanyang pasabog na to, ang isang plano po, di umano, netong si VP Sara Duterte, no? Sa kanyang pag-aanunsyo, no? Ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay, so ito po medyo mahaba mga babayan, kaya sana mapanood nyo po ng kabuuan ito at pag-uusapan po natin. Alright, so tara, let's go. Joining us now is Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Good morning, Sec. Thank you for joining us again. Morning. Good morning, Angelo and Angela. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Of course, Sec, diretso na ako. No? Yung major news ngayon, yung reaction nyo sa announcement ni VP Sara. Although expected, yung timing ika nga daw ng pag-announce, yun ang medyo ipinag-uusapan. Yes, that is no surprise. Kaya lang ito, gagamitin niya ito as a defense, at least on social media, doon sa kanyang impeachment case. Kasi sasabihin niya, porkit nag-announce siya ng pagkakatakbo ng presidente, ay siya ay being politically persecuted. Yun yung sinasabi natin, di ba mga kababayan? Yun yung sinasabi natin. No? Yung kanyang announcement na yan ng pagkapangulo na tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. No, at kapag natuloy po yung impeachment case at mga sasampahan po siya ng iba't ibang kaso, pwede pong sabihin na politically motivated at political persecution ang ginagawa sa kanya. Diba? Kitang-kita mga babayan, no, ang motibo po, no, sa kanilang announcement. Wala bang matinding tong mga to? Nag-iisip ng backup plan? Kasi nakikita natin, no, yung ginagawa mga babayan neto pong mga nila VP Sara Duterte, no, mga DDS mga babayan, no, kitang-kita palagi, no, yung kanilang mga motibo. Diba? Basang-basa no, basang-basa. Basag na basag yung mga plano nila. Ha? Ito naman ang linya nila Wala namang lusot siya doon sa mga anomalya na doon sa kanyang intelligence and confidential funds. Yung sinasabi nila na confidential nga yan But how about this? Ito lang isa ko i-point out Nag-certify sila na nagbigay sila ng 15 million sa Armed Forces of the Philippines doon sa kanilang youth summit. Sabi ng AFP, wala naman kami natanggap na perang ganyan. So doon pa lang, kitang-kita mo na talagang may anomalya. Nako, wala palang natanggap ang AFP mga kababayan. Ha? Paano i-explain niya ng mga DDS na ogbob yan? Paki-explain niya. That's aside from the Mary Grace Beatos and everything that is being mentioned now by her former organizer of Run Movement. No? Makikita mo na talagang ito. At saka isa pa, kahit naman mag-announce siya, wala siyang panalo Pero that in 2021, she refused to run for president. Kahit anong pilit ang ginagawa sa kanya ng tatay niya, kahit na ang ginagawa ng Run Sara Run Movement na lumawit na yung dila ni Vivian Perez, nakaka-Run Sara Run na yan, na nag-nationwide pa sila ng online launching of the Run Sara Run, pero wala naman nanood. This is what happened, no? Nagpa-survey ang Malacanang noon, noong 2021, middle part of 2021, ng kung sino ang malakas na presidential candidates. Hindi nila ginamit dito yung Pulse Asia at saka SWS kasi alam naman natin mga bayaran niya mga yan propagandist yung mga yan. Kaya ang ginamit nila dito sa survey na ito ay yung mga congressman. The congressmen were asked to conduct an internal survey within their districts. At doon ay lumabas na ang number 1 ay si BBM. Ang number 2 si Lenny. Ang number 3 si Isko. Number 4 si Sara. Kaya nga ang tigas ng paninindigan niya noon na hindi siya tatakbong presidente kasi alam niya wala naman siyang boto. Now, bakit siya tumakbong vice president? A family friend and a lawyer convinced her
ang sabi sa kanya ganito, sikat ka lang ngayon kasi tatay mo presidente. Pero kapag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka ng mga tao and you can never go back to national politics. So, she decided to run as Vice President of BBM. Kasi kami noon sa kampo namin nila BBM noon, sure na kami na mananalo kami dahil we also conducted internal surveys all over the country. Alam namin yun na talagang number 1 si BBM at number 2 si Lenny, pero malayo. Yung aming huling data noon ay 18% si BBM, 11% lang si Lenny. And si Isko naman ay 5% at si Sara ay anywhere from 3 to 4% lang. Nako. Kaya talagang So, ibig sabihin, mga kababayan, wala talagang pag-asang manalo si Sara Duterte nung panahon na yon. So, ano yung sinasabi? Noon itong mga DDS na kung hindi daw kay Sara Duterte, hindi mananalo yung Pangulo natin. Ha? So, may survey pala, mga kababayan, no, na sinasabi na kahit ano palang gawin, no, hindi mananalo si Sara Duterte bilang Pangulo. Kaya pala, tumandem na lang, naging Vice President na lang yung kanyang tinakbo. Ganun pala. Oh, sabi sa inyo mga kababayan hindi mananalo to si Sara. ang tigas ng paninindigan na Sara doon na hindi siya tatakbo kasi alam niya wala siyang boto. Ngayon, as Vice President, siyempre, halos wala siyang gastos kasi ang gastos ay nakina Martin Romualdez at saka doon sa lakas at saka doon sa mga supporters ni BBM. Tumakbo siyang Vice President kasi nga ang plano niya, at least manalo man na siya sa national position and then after that, saka na siya magplano sa pagka-presidente. In fact, alam naman natin noon na yan ang plano niya Pero ngayon, sirang-sira na yung pangalan niya. Dahil dito sa confidential intelligence funds. And you can see your interviews, hindi siya marunong mag-English, hindi siya marunong mag-expound na kanyang ideas, kahit pag-bisa lang, hirap na hirap siya i-explain. And she cannot answer intelligently and smartly. No, so, saan ka man nakakita ng ganyan? Hindi daw makasagot intelligently. Madalas ka nakikita natin sa interview, no, sa mga media, sa interviews niya mga babayan, tila lutang, no, itong si Sara Duterte. Na magpipresidente ka tapos hindi ka wala kang idea sa government. Yan na nga. Itong dami-dami na ng magandang nagawa ni Presidente Bongbong Marcos, hindi pa rin niya nare-recognize. Our economy is growing. No less than the World Bank is saying that we are the second fastest growing economy in Asia and one of the fastest growing economy in the whole of Asia. And not only that, our FDIs, yung foreign direct investments natin, ay lumalago. Bumabawi tayo since 2024 and 2025. In fact, this 2025, merong pumasok yung Samsung. They will put up a minerals processing plant in the Philippines. And this will create more than 3,000 direct jobs. And of course, the downline industries will also benefit from it. It will become a good economic stimulant. At napakarami pa. Ang ating healthcare napakaganda. Nagdoble-doble, 10-doble na nga ang benefits ng PhilHealth. And now we have the zero balance in all the DOH hospitals. Walang babayaran ng pasyente. Ano bang sinasabi niya? Walang accomplishment si BBM. In fact, even the international community is recognizing the leadership of BBM. In fact, dapat hindi tayo yung host ngayon. Ang hindi dapat tayo ng chairman ngayon ng ASEAN. Pero yung nakatoka kasi na mag-host ng o maging chairman ng ASEAN ngayon, hindi sila ready. So they elected BBM as the chairman of the 2026 ASEAN. Isipin na, even the world leaders are recognizing his efforts and his accomplishments. Napakarami pa. Ang dami-dami pa mga accomplishments in terms of job generation. We have hit the 96.1% employment rate in 2025 and that is the highest in 20 years. Ang daming trabaho ng mga tao. If you can see the people around, naku talagang makikita mo na maganda ang kanilang purchasing power. Napakaganda ng pamumuno ni BBM. Marami pang iba. Naku, kulang isang oras para Sige. in terms of agriculture, alam niyo ba na number 7 na tayo ngayon sa top rice producing countries in the world because of the agriculture policies of BBM. Napakaganda ng mga ginagawa ngayon ni BBM. Pero lahat yan, hindi alam ni Sara kasi mababaw si Sara She's very slow. She's very slow. Wala ka ng utak niya. So you pointed out several factors there or issues, pero isa-isahin natin. Yung una muna pong survey na sinasabi po ninyo, that was done before. So we're talking about a different time now na yung mga survey ngayon, naunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte. Binabayaran lang nila yung Pulse Asia at SWS. Magbayaran yan. Paano niyo po alam? Meron po ba kayong ebidensya na binabayaran nila? Wala nga siyang ginagawa. Abroad lang siya ng abroad.
And wala naman siyang, you cannot see any solid accomplishments of Sara. Tapos sasabihin ng Pulse Asia, SWS, ano siya, Number performer, one. yung kanyang, performance rating is very Grabe, high. no? Ano performance? Kasinungalingan yan. Bayaran kasi yung SWS sa Pulse Asia. Naku. Dito nyo makikita mga kababayan yung manipulation nila, no? Yung mind conditioning na ginagawa nila. 'Di ba? Sino maloloko ninyo? No, ay kitang-kita na hindi naman nagtatrabaho yan. Tapos ang taas ng ratings sa survey. 'Di ba? Mind conditioning, manipulation yung kanilang ginagawa. No, yung mga obob na DDS na lang talaga ang mga maloloko at mauuto nila. Ganun lang 'yon. Secretary, meron po ba kayong Baka may ma-share kayong mga meron po ba ano kayong kayo? basehan or proof para Meron. po masabi na Tingnan mo, ha? bayaran sila? Nung bago palitan ng Smartmatic, Mm-mm. ang ginagawa, kasi sindikato yan Smartmatic at saka itong Pulse Asia, SWS, whoever candidates that are listed by Pulse Asia and SWS, yung din ang ilalabas ng Smartmatic. Mm-mm. Alam mo, nagkaroon ng sobra namang coincidence yun. Nako. No? Pero okay. Magsasurvey sila ng 1,200 on a population, on a voting population of Yeah. 17 million Filipinos, tapos 1,200 lang yung survey nila, tapos meron na silang listahan agad. Ngayon din ang ilalabas ng Smartmatic. Ako, sige, Sek. Eh, Ibang maraming issue yan. mandaraya yung Smartmatic eh. Balikan po pinalitan na natin. nga sila. Eh, ito naman pinalit. Eh, mandaraya din. Sek, ibang issue yan. Balikan Alam natin niyo nga sa kung susunod sino na may-ari bisita ng mo. Miro? Alam niyo kung sino Sino may-ari po? ng Miro? Sino, Sek? Si Diskaya. Oo nga. Sec Timothy Construction. You can check that in SEC. You can check that in Comelec. Okay, so balikan po natin, Secretary, itong si VP Sara, yung kanyang pag-a-announce ng kanyang intensyon sa pagtakbo sa pagiging presidente sa 2028. Sabi po nila ay this would solidify yung mga support niya among lawmakers, especially lawmakers sa Congress, na maaaring mag-shift po yung boto. Yung mga bumoto nung nakaraan ng pro-impeachment ay maaaring hindi na bumoto. Your take on that? Well, kalokohan yan. Nangampanya si Sara doon sa mga congressman na mga bumoto ng impeachment sa kanya. Anong nangyari? Lahat sila nanalo. Hmm. Dito sa Manila, di ba? Kinampanya yung siniraan niya yung mga congressman na mga bumoto ng impeachment sa kanya. Ano nangyari? Nanalo. O asan yan? Sila Joel, sila Benny Abante, di ba? Lahat yan inano niya, kinampanya niya against, no? Pero still, binoto pa ng tao. So walang endorsement power si Sara. Walang endorsement power. Nag-sorry po siya kahapon, nung sa kanyang Oo. maikling speech sa pag-announce sa kanyang intensyon sa pagtakbo. Nag-sorry siya sa taong bayan sabi niya dahil daw sa kanya ay nagkaroon ng BBM Sara tandem at yun nga daw lubog na sa problema ang ating bansa. So hindi po kayo naniniwala na si VP Sara po ang may dahilan ng pagkakapanalo ni President Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon? Dalawa na ang major political groups dito sa bansa natin. Marcos and Aquino. Yung mga Marcos, siyempre, hindi naman yan nila iboboto si Sara. Di ba? Eh, Tama. solid Marcos yan. At saka, paano nila iboboto? Ipapatapon yung libing ni Apulacay Verdi sa West Philippine Sea. At saka, ipapapatay niya si BBM, ipapapatay niya si Yeah. si Lisa, ipapapatay niya si Martin. Hindi natural, lahat ng mga Marcos loyalists at lahat ng mga Waray, yung mga taga-Tacloban, Leyte, hindi boboto kay Sara yan. Now, how about the Yellow Camps? No, itong mga Aquino Camp, kagaya ng Pinklawan, Dilawan, yung Liberal Party, natural hindi niyan iboboto si Sara kasi meron silang sariling kandidato na mas qualified. Andiyan si Risa Hontiveros, andiyan si Kiko Pangilinan, si Pam Aquino, si Coco Pimentel, napakarami nilang mga matatalino na mga kandidato. So, bakit naman nila papansinin niya si Sara? Besides, galit na galit sila kay Exactly. Sara dahil doon si ginawa kay Lenny. O, di ba, ng tatay niya. At ganoon din si Lenny, mas qualified siya kay Sara. No? At yun naman mga kaliwa. No? Yung mga kaliwa, siyempre, political force din yan kahit paano. Hindi yan boboto kila Sara. Hindi yan galit na galit yan kila Sara kay Duterte, di ba? Yung mga kaliwa, no? Hindi sila iboboto. Yung mga other minority parties, they will always side with the administration Yeah. or the Liberal Party or the Okay. Dilawan Pinklawan. Kasi ang purpose nila, makapagpasok na ng mga 3-4 na senatorial candidates. So, wala sa equation ang Duterte. Wala. Pero Ang Sek, the most that Sara can get is only about 3 million ang makukuha niyang boto. Actually, Kasi Sek, nakakasanay sa ano yung Marcos loyalist, nakakasanay Yeah, sa loyalist oo. na candidate of the administration. Ganon din yung mga Dilawan, Pinklawan. marami ring Aquino. Mindanao voters, Oo. Marami ring Mindanao voters. Kunti na yung Mindanao. It will not even reach 7 million. Pero Sek, I wanted to ask you, no? 7 million. Sek, may binabanggit ka about yung kanyang toka-toka ng Pinklawan, leftists and rightists. May mga kasi ugong-ugong na possible na the BBM faction and the Pinklawan or the Yellows, baka daw magkaroon ng
unifying factor pagdating sa election kasi medyo nagkakapareho daw ng mga yung mga bills or measures or priority measures pinapasa ni BBM sa pag-iisip daw ng mga dilawan. So medyo mas favorable ang mga dilawan Like daw foreign policy, to support BBM's economics. policies I daw. don't think naman, I don't think that it is a political marriage. It's just that Possible. kasi mga dilawan, they criticize, but sensibly. And sila, yung criticism nila is ang purpose nila is to improve whatever law or whatever bill Tama, or tama. whatever actions that the government is doing. Pero hindi mag-destabilize na kagaya ng ginagawa ng mga Duterte. It doesn't mean na magkakaroon ng political marriage kung halimbawa pumabor man. Kung talagang maganda yung batas kung maganda yung ginagawa, pumapabor sila. It means only that they are statesmen also. Hindi naman sila yung obstructionist at saka yung mga destabilizers na kagaya ng mga Duterte. Meron lang talaga silang sense of nationalism and patriotism. Well, it's a different matter kung magkaroon man ng political divide Kasi- dyan. Pero I'm sure, traditionally, it has been Marcos against Aquinos when it comes to Parang national iba na yung elections. landscape sec kasi pati si Senator Trillanes na nakausap namin, medyo nagpo-float yung idea ng both parties, medyo open daw ang dalawang partido na mag-usap for this coming election, na mag-unify. Well, maganda yan. Maganda rin sana yan. Although I cannot say that I am competent to give any comment on that because we have not yet reached that point that we are going to discuss these matters with the other camp. No? And as far as I know and as far as I can observe, the Bilawans are very careful in their criticisms against BBM. And in fact, some of them are even praising the actions of BBM. That's right. It doesn't mean that they are politically aligned. It's just that when it comes to policies and for whatever actions that are good for the government and for the people, umaayos sila. Pero Kasi, si pero yun nga maganda. Ano ba yung nakagandahan dito sa mga Aquinos, Dilawans, and Piclawans? When they criticize, it's because there is a valid criticism. Whether it is good or not, ang purpose nila, unahin, hindi para mag-destabilize. Itong mga Duterte, destabilization. Alam niyo bakit nagalit kay BBM yung mga yan? Because they lost millions, hundreds of millions, billions, probably billions dito sa pagkawala ng Pogo. Kanila yan sila operators ng Pogo At saka yung isabong, di ba? At saka yung mga illegal online gaming. At saka yung mga illegal na aliens na pinapasok nila. Kaya lahat yan, Duterte yan. Lahat yan, kagagawa ni Duterte. So, galit na galit sila kay BBM kasi nawalan sila ng kita, nawalan sila ng pera. Kaya ganyan. Well, ano naman po yung masasabi nyo, Sek, kasi mismong si Senator Risa Ontiveros herself acknowledges na mataas sa survey, malakas na kandidato itong si Vice President Sara Duterte. Sino ba yung nakikita mo na maaaring tumapat sa kanya? At this point kasi, wala pang nakikita sa mga survey na ganun Alam mo, naliligaw lang niya si Senator Risa Ontiveros kasi nagpapaniwala niya sa Pulse Asia. Pulse Asia, SWS, puro mga sinungaling niya mga yan. How can they conduct a valid and credible survey? Tatanungin lang nila, out of 112 million Filipinos, may tatanong sila ng 1,200. Okay, Secretary. Baka naman sa Davao na sila nagtanong, why don't they try asking people in Ilocos Norte and Ilocos Sur? Baka banggitin lang nila pangalan ni Sara doon, pagsasampalin mo sila Sek, wala na po tayong oras pero I'd like to ask you anong mensahe mo kay VP Sara sa kanyang intensyon na pagtakbo. And of course, si former President Rodrigo Duterte ay haharap po sa confirmation of charges. Pero hindi po natin alam kung physically haharap siya pero nakatakda po ang kanyang confirmation of charges sa Feb 23. I believe that former President Rodrigo Roa Duterte has already accepted the fact na doon na siya mamamatay. Siya mismo sabi niyan siyempre matagal yung hearing dyan. Sinabi na yan na tanggap na niya ang katotohanan na baka doon na siya mamatay. Yung tungkol naman sa kay Sara, kung ako sa kanya, parang hindi na matuloy yung impeachment, mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Ngayon, gustong-gusto ko talaga siyang tumakbo. Kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Napakalayo. Hindi nga nila kaya magbuo ng rally. Pero do you think, kasi yung exactly. nag-speech siya kahapon, Sek, pinatanggal yung OVP seal sa backdrop niya Do you think doon na papunta yun? Maaaring mag-resign siya, do you think? I really cannot tell because I haven't seen the whole press con. I only watched some segments of it kung saan niya sinabi yung gusto niyang ako si Sara Duterte tatakbo bilang Pangulo sa 2028.
And aside from that, hindi ako interesado eh. Kasi alam ko naman na yan ang sasabihin niya eh. Yeah. Gagawin lang yan, depensa yan ha. Kita nyo na, pinipersecute ako kasi nagsalita ako na nagdeklara ako na tatakbo ang presidente and they want to destroy my chances, mga ganyan. Drama na lang yan, drama rin. Masyado nang madrama yung babaeng yan. Alright, as always, maraming salamat. Okay, so yun mga kababayan, ano? Masyado na daw madrama si Sara Duterte, mga kababayan. O ano ba sasabi niyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs Hits on Bobs TV. Peace. I'm out.